Ilang buwan ko na sinasabi to. Ilang buwan ko nang sinasabi. Spaghetting pababa na talaga. Ang mga kotsero, ako, I'm convinced. Si VP Sara is in a downward spiral. Downward spiral si Sara Duterte. And you know, alam nyo mga kotsero, there's no one else to blame but the DDS. Seryoso. Wala ko ibang sisisihin kundi yung mga Duterte Balahura supporter. Wala na ko ibang sisisihin kundi yung tatay ni Sara Duterte. Seriously. Kasi may bago na namang survey na naman. At alam niyo yung pinakamasakit dito sa survey na to? Galing to sa kakampi ng mga Duterte. Galing to sa mga kakampi ng Duterte. Galing kay Publicus. Galing kay Publicus, guys. Puntahan natin yung topic. Vice President Sara Duterte's ratings drop. Uy, agoy, ang sakit. Ouch. While the approval rating of President Ferdinand Marcos Jr. for the second quarter of 2024 stabilized, Vice President Sara Duterte's rating saw another significant drop, down by 20 percentage points. Oh my God! 20 percentage points. Ang laki! Alam niyo mga kotsero, ang pinaka malaki so far no na balitaan natin was 13%. 13% ang ibinawas. Ito yung pinakamalaki, 20%, guys. Pero bago natin gawin yan, as usual tayo magpapasalamat muna sa mga ibilan sa Sendwave! Kaya kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo yung bank account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, ayan, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit sa inyong pong unang padala. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ito yung survey. Hindi na siya downloadable. Dati downloadable to eh. Ayaw na ipa-download ni Publicus. Tapos pag dinownload mo, sobrang low res. Sobrang low resolution. Sobrang low res. As ang pangit. Kaya, anyway. Approval rating. Diba? Ang pangit, low res, diba? 44% from so yung 44 niya last month 44% pa rin si PBBM. Ayan, so from 44 pa rin si PBBM. Excuse me. PBBM. Si Sara from 53 naging 46. Ang laki. Ang laki, guys. Ang laki. Sobrang laki ng binawas. Tinry ko na i-screenshot. Pakita ko sa inyo yung screenshot, ha. Ito yung screenshot. Actually, in-edit ko pa sa Photoshop to. Malabo talaga. Malabo talaga. From 53 to 46. Ang laki ng binawas. Sobra. Ang laki. Although mataas pa rin siya kay PBBM ng 2 percentage points. Pero, Ochero, that's insignificant already. Yung lead niya is a statistical tie. Ibig sabihin, pareho na sila ngayon ng rating ni PBBM.
Magkapareho sila halos si Cheese Escudero. Halos tie sila ni Cheese Escudero. Si Sara tsaka si Cheese. Diba? Kaya yun. And mga Ochero, ilang buwan ko na rin sinasabi yung dahilan sa pagbaba ni Sara. Una, yung tatay niya. Pangalawa, yung kanyang performance sa DepEd. Bakit bumagsak si Sara? Una, yung sa ICC. Una. Pero yung pangalawa, former President Rodrigo Duterte accused President Ferdinand Marcos of taking cocaine and issued a statement on Mindanao secession. Pangatlo, congressional investigation on so-called gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and the PRC. Tapos yung DepEd na yung ibang issue na related sa kanya. DepEd na. Sumwak na naman ang mga sinasabi ko. Pasok na naman tayo sa banga. Pasok na naman tayo sa banga. Guys, mataas pa rin ang batting average ko. Paano na yan? Ilang buwan ko nang sinasabi to eh. Ilang buwan na. Sino ang sumisira kay Sara? Hindi ang administrasyon. Kasi naalala ko si Sal Panelo. Sabi niya, kaya lang daw bumababa si Sara sa survey ay dahil kabilang pa raw siya sa administrasyon. Kaya siya, mas gusto raw niya mag-resign na as cabinet secretary si Sara Duterte para hindi na siya ma-associate sa administration. This proves Attorney Sal Panelo wrong. Ito, pinapatunayan na mali si Sal Panelo. Ang sumira sa kanya, pamilya niya. Ayun, kitang-kita naman eh. So, ibig sabihin, yung hakbang ng maisog nila, nakasama pa kay Sara. Yung pag-attend ni Sara sa mga doon sa unang-unang hakbang ng maisog kung saan tinawag ni Digonggong si PBBM na adik, nakasama pa sa kanya. Yung umattend siya sa SMNI na rally, yung laban kasama ang bayan na 7 araw na rally na hindi naman lumaki, napasama pa sa kanya. Yung pagtatanggol ni Sara kay Dr. Badoy at kay Ka Eric, napasama pa sa kanya. Yung pagtatanggol ni Sara or nung kinontra ni Sara si PBBM doon sa amnesty, nakasama pa sa kanya. Wala pa dyan mga kotsero yung mga videos na kumalat na tawag dito, yung no comment. Wala pa yan doon. Yung no comment, itong pangatlo yung sa gentleman's agreement. Yan yung no comment Ano na lang sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters dito? Ano na lang sasabihin nila dyan? Duterte lang malakas? Anong tawag doon? Delulu. Ang tawag doon, delulu kayo, delulu. Delulu ang tawag doon. Duterte lang malakas. Ano to? 20% ang ibinaba. Take note mga kotsero. Last year lang, nasa 50 plus pa siya. Ngayon, below 40s, 40 something na lang. Hindi masyadong kita yung doon Tingnan natin dito kung saan siya pinakamababa. Ayan Duterte's approval rating dropped from 53% in the first quarter to 46% in the second quarter. Her trust rating also fell by 5 points from 46 to 41. Wow. Oh, wow. Wow. Ang sakit siguro sa ulo nito, Madam Malu. Madam Malu Tikiya. Sakit siguro basahin tong report na to, Ang sakit siguro basahin itong report na to, Particularly notable is the drop in approval ratings in Northern and Central Luzon.
from 47% to 38%. Di ba yan yung sinabi ni Attorney Larry Gadon last time? Ano yung sinabi ni Attorney Larry? Kakaaway ng tatay ni Sara kay PBBM, iwi-withdraw ng Luzon, ng Northern at Central Luzon, ng mga Ilocano, yung kanilang suporta kay Sara. Ayan na yun. Nag-uumpisa na. Ayan na yun. Pati sa Mindanao, mga kutsero, bumagsak siya. Pati Mindanao. Baluarte na niya yan. Her approval rating decreased from 75% to 68%. And her trust rating fell from 67 to 65%. Ano na nangyari? Eto pang malupit, mga kutsero. Nag-resign, di ba? Nag-resign ng Ale. The survey also showed that 6 in 10 Filipinos do not think that she should resign as DepEd Secretary. What does that mean? Ang ibig sabihin niyan, mga kotsero, 6 out of 10 Filipinos, nandun ako sa 4. Wala ako doon sa 6. Nandun ako sa 4. Ang gusto nila mangyari, wag siyang umalis bilang miyembro ng gabinete ni PBBM. What did she do? Exactly the opposite. She did exactly the opposite. And so what do you expect? Ano yung i-expect nyo ngayon doon sa 60% na ayaw siyang pag-resignin? Eh di mo to turn off. Asahan nyo na yan. Lalabas, magre-reflect yan sa susunod na survey. Hindi ko na gets kung bakit kailangan isama tong part na to. Ano tong part na to? Ito yung tungkol sa away nila ni Lisa. Ang tanong, alin dito ang which of the following best describes your feelings towards VP Sara Duterte's response to First Lady Liza Araneta Marcos' statement? Naalala niyo yung bad shot? Yung bad shot. Ang tanong sa survey, ano sa palagay nyo, kayo ba ay sumasang-ayon sa sinabi ni Sara Duterte laban sa mga statement sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos? See? Ang sagot daw, 61% said agree. Umagri sila kay Sara. 61%. 20% said, asan ba dito yung cannot say. Wala silang say. Wala silang masabi. Disagree, 11%. No opinion, 8%. So, 61% daw nagsabing agree daw sila sa sinabi ni Sara. Alam nyo, mga kotsero, ang tanong ko dyan, issue ba ng bansa yan? Kailangan bang pag-usapan yan sa isang national survey? National political survey? Diba? Seriously. Or gusto nyo lang gamitin yan para meron kayong pambala in the future? It's weird kasi. It's weird. So anong goal? Pag tinanong nyo to, anong goal? Anong gusto nyong malaman that will contribute to the national consciousness of Filipinos or the political consciousness of Filipinos? Ano yung gusto nyong iparating sa taong bayan sa pamamagitan nitong tanong na to? Hindi ko naiintindihan eh. Kung anong objective. Kaya ka nga nagpapasurvey kasi may objective key. So anong gusto mo malaman? Or gusto mo lamang intriga? Gusto mo lang intrigahin yung statement? Or gusto niyo lang palabasin na, yung may mga 61% ka ng mga tao, kampi kay Sara eh. Yun yung value niyan eh. Seriously, yun yung value niyan. 61% ng tao agree kay Sara kaysa kay Lisa. Yun ang magiging niyan, yun ang halaga niyan. Flex.
So hindi ko naiintindihan ano yung what's the purpose of this. Contrary dito sa isang tanong, should the Vice President resign as DepEd Secretary? Okay lang yan. Bakit? Kasi appointed siya eh. She's an appointed Secretary of the Department of Education. At yung pagre-resign niya ay may impact doon sa organization at sa public service na ginagawa ng DepEd. So gets ko yan. Walang problema dyan. Isama nyo yan sa survey. Etong pangalawa, hindi ko naiintindihan ba't nandyan yan? Anong ano yan? Anong punto niyan? I don't see the point. I don't see the value in that statement. I don't see the value in that question other than in the future, pwede nyong sabihin 61% ng Pilipino pabor kay Sara kaysa kay Lisa. Yun lang yan. Walang ibang halaga yan. Or para sabihin nyo na mas kampi ang mga Pilipino kay Sara kaysa sa admin. Ganun lang yun. Walang ibang halaga yun. Ganun lang. Kaya parang nagulat ako, nakita ko to kanina. Sabi ko, ha? Ba't may ganyan tanong? Ang weird. Anong connect? Kasi di ba parang ang layo, parang napakalayo niya dito sa mga topics, state of country, national and household economic outlook, national issues, macro and micro issues, scorecard of national leaders and institutions, emotional quotient of incumbent leaders, performance of newly elected officials, voting predisposition for senatorial elections, and media consumption. O saan papasok yung kay Lisa? I mean, seriously, di ba? Saan papasok? Saan dyan sa 1 to 8 na yan? Seriously, sana naman, hindi yun talaga mapigilan gumawa ng intriga eh. Sana hindi na lang inintriga. Survey naman yan para sa national eh. Para sa bansa dapat yan eh. Hindi naman elected si FL. At hindi rin siya appointed. Although may mga ginagawa siya, may mga project siya, pero hindi siya elected and hindi siya appointed. So walang value sa national conversation yung ganitong klaseng tanong. Para saan yan? Showbiz? Lakas lang maka-showbiz eh. Seriously, ang lakas lang niya maka-showbiz. Parang, I mean, publicus, come on. Alam naman namin, lobbying firm kayo. Pero, diba? Huwag niyo masyadong pahalata. Tingnan natin yung voting predisposition sa 2025 senatorial elections. Medyo magugulat kayo dito. Alam niyo kung bakit. Top 12, mga Kojera. Si Digong bumaba na. Dati laging number 1 si Digong sa survey ng pagkasenador. Ngayon hindi na, number 3 na lang siya. Naungusan na siya ni Erwin Tulfo. At naungusan na rin siya ni Doc Willie. Naungusan na rin siya ni Doc Willie. Tapos, Ping Lacson, Tito Soto, Bongo, lang niya, mananalo pa tong lalaking to. Bongo, Isko Moreno, Lenny Robredo, Amy Marcos, pumasok pa, Amy Marcos. Kiko Pangilinan, pumasok pa si Kiko Pangilinan. Although ito si Lenny, malabo na yan, hindi na tatakbo. Hindi na tatakbo senador, mayor daw siya ng Naga. Yun ang direksyon niya. Kiko Pangilinan mukhang tatakbo for senator. Si Kiko Pangilinan. Gibo Chodoro. Ayun, no? First time pumasok sa survey si Secretary Gibo. First time pumasok sa survey si Sec Gibo. Tapos Pia Cayetano. So ito yung Magic 12. Doc Willie, for senator, mas malaki yung chances niya na manalo. Yung VP at saka mali yung timing niya ng 2022 elections eh. Dapat talaga nag-senator siya nung 2022. Kung nag-senator si Doc Willie, malamang walang Risa Ontiveros. At wala ring Jinggoy Estrada. Kasi si Jinggoy yung pinaka-last eh. So malamang walang Jinggoy Estrada.
Tapos, Erwin Tulfo, this is a shoe-in. Wala, ano yan, sure ball na yan. Kahit saang kahit saang survey, malakas si Erwin Tulfo eh. Kahit saan eh. Si Digong, well, in fairness to Digong, kahit saang survey din, either number 1 siya, number 2, or number 3. So, may posibilidad din na manalo tong si Digonggong. Ito, mga shoe-in na to. Si Ping Lacson, Tito Soto, shoe-in na yan. Bongo, hindi ko in-expect na mananalo pa yan, pero andyan siya. Tinalo pa niya si Pancher. Diba? Si Bato de la Rosa. Si Isko, ang sabi niya, retired na raw siya. Pero ako, I have a feeling na tatakbo siyang senador. Pero hindi lang siya nag-a-announce. Hindi lang siya nag-iingay. Pero feeling ko tatakbo siyang senador. Kasi, bata pa si Isko eh. Marami pa siyang pwedeng gawin. And mahirapan na siya makabalik na Manila. Mahirapan na siya makabalik na Manila. So, most probably magsesenador to si Isko. Ito, out na to si Lenny. Wala na yan. Si Aimee, unfortunately. Pero dati, mataas siya. Nandito siya sa taas. Usually, mga top 5 si Aimee. Pero ngayon, wala. Bumaba siya dito. Ano number to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number 9. Tapos Kiko Pangilinan, well, expected na yan eh. Kasi lagi naman nananalong senador yan. Ito si Secretary Gibo. Ito medyo gulat ako dyan. Kasi di ba nung last elections, hindi siya masyadong preferred. Siguro nakatulong din yung kanyang pagiging DND Secretary. Tsaka yung management niya ng West Philippine Sea conflict. Sana well, kung tatakbo man siya, sana mas magaling yung pumalit sa kanya. sana kasing galing pala niya yung pumalit sa kanya. Kasi maganda yung diskarte ni Gibo eh. Ni Sec Gibo sa West Philippine Sea. So, yun. Tapos yun, Pia Cayetano. Voting disposition. Wala nang iba eh. Top 12 lang to. Ito lang yung walang ibang nakasulat. Top 12 lang yung nakasulat. Nakalista sa senatorial elections. Wala yung iba. Si Sara, spaghetting pababa. Spaghetting pababa. Pababa ng pababa. It's expected. It's expected. Ay, by the way, bago ako matapos. Di ba sinasabi nila palagi, ang Pilipino hindi na masaya sa Marcos administration, etc., etc. Ano sabi? 20% are very happy. 53% are somewhat happy. Yun. Tapos, hindi lang yan. 40% believe they are close to their best possible life. %20 believe they are already there. Ay, grabe. Ang sakit naman sa bangs na itong survey na to. Bakit ganyan? Bakit di naman masyadong pinaganda ang sistema ng Pilipinas? Di ba? Ay, no. Di ba kasi yun ang lagi na sinasabi? Yun ang lagi sinasabi ng mga DDS eh. Ang mga Pilipino hindi na masaya sa Marcos administration. Gusto nang ipag-resign ang Marcos administration. Ay, by the way, meron din pala niyan sa survey. Wait. Parang ang tanong, should Bongbong Marcos resign? Something. Wait. Ay. Ito. Ito, mga kotsero. Sasabog ang utak ng mga DDS dito. Ito kasi sinabi sa SMNI. Ayan. Diba? Marcos resign. Ito yung sa rally kanina sa Batasan.
Mga ano yan, mga member ng Kingdom of Jesus Christ yan. Sa mga binayaran nila. O, yan, di ba? O, yan, di ba? Tapos merong Marcos resign. O, si ate, mukhang aktivista, o. Ayan, Marcos resign. Okay. Kita nyo, ha? At ang sinabi sa survey, on the issues against his administration, should Ferdinand Marcos Jr. resign as the country's president? Survey says, no. 58% says no. Ayan o. Out of 1,507. Ilan lang yung may gusto. 20%. Ito yung mga DDS. Oh, confirm na guys ha. Naalala nyo, si Okta may sinabi. Si Okta nagsabi na ang supporters daw ng admin ay 31%. Supporters ni Duterte ay 20%. 20% ha. Ilan to? NCR, 20%. Northern and Central Luzon, 18%. Southern Luzon, 21%. Visayas, 20%. Mindanao, 28%. So, consistent sila dun sa research ng Okta. 20% lang talaga ang DDS. Na-confirm na ito. Review of related literature. Maski nga sa Mindanao Maski Mindanao, 50% ayaw pag-resignin si PBBM. Oh my God! Nakakaya. SMNI. Ito pa pala. Wait, ito yung ito malamang sa malamang. Ito mensahe to para kay Baste. Sabi kasi ni Baste, di ba? Bakit hindi ka nakikinig sa sinasabi ng majority? Di ba yun ang sinasabi niya kay BBBM? Hindi ka nakikinig sa sinasabi ng majority. Ayun ang sinabi ni Baste, di ba? Ano daw ang sinasabi ng majority? Sabi daw ng majority, Marcos resign. Sabi ni Baste. Hindi ka nakikinig sa sinasabi ng mga Pilipino. Ano bang sinasabi ng mga Pilipino? So, paano na lang yan, guys? Anyari sa Marcos resign nyo? May panopla agad. Anong Marcos resign? Kayo lang may gusto niyan. Huwag nyo kaming pakialaman. Agoy. Buti na alala ko. Iko-close ko na sana tong topic kaso naalala ko yung resign Ayan. Partida, meron pang iba dyan na walang opinion, no? 20%, 16%, 19%, etc. So, Marcos resign pa? Marcos resign pa ba? Okay pa ba kayo dyan? Okay pa ba kayo mga DDS? Okay pa ba kayo dyan? Pakalasing muna kayo for tonight's video. Pakalasing muna kayo for tonight's video. Alam niyo na kung ba't sila nakakapuno ng half court, guys. Yun ang dahilan. Anyway. Ayan na nga ba sinasabi ko Kaya yun. Wala na talagang naniniwala sa mga Duterte. Wala na naniniwala kay Dugongo. Mga ngain na naman si Mike. Si Bobong Aratilis. Anyway. The Dutertes have a lot to think about. Seriously. Marami silang pag-iisipan ngayong gabi. Guys. At una, yung kay Sara. Pangalawa, yung sa Marcos na ayaw mag-resign.
Ayaw pag-resignin si PBBM. So good luck na lang, no? Good luck na lang sa mga DDS. I hope na maganda ang gising nyo bukas. Dahil, kahit magganitong balita, sana maganda ang gising nyo bukas. So mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulido ang pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?